sa nanay ko yan. Hindi kita sasantuin kahit papaano. Sa gitna ng panibagong banta ng karahasan, sinubukang kausapin ni Marites si Tanggol. Sa tinig na puno ng lungkot at takot, pinakiusapan niya ang anak na itigil na ang balak nitong paghihiganti laban sa mga gerero. Anak, kadugo mo rin sila, pamilya mo sila, ani Marites, halos magmakaawa. Pero matigas si Tanggol, wala nang puwang sa puso niya para sa salitang pamilya kung ang kabayaran nito'y dugo ng kapatid niya. Pamilya ba yan kung isa sa kanila ang pumatay kay David? Mariin niyang tugon habang ang mga matay naglalagablab sa galit. Wala akong kinikilalang dugo sa mga salbahing yon. Samantala, matapos ang matinding bangayan ni Tindeng at Pilar, nag-uumapaw sa galit si Pilar. Hindi pa siya tapos. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan. Sundan niyo si Tindeng. Alamin kung saan siya nakatira. May kailangan pa akong tapusin. Halata sa boses niya ang masamang balak. Isa na namang panganib ang palihim na lumalapit. Sa kabilang dako naman, isang tawag ang ginawa ni Mayor Roberto kay Colonel Romero. Hanapin niyo si Fatima. Mariin niyang utos. Ngunit may kasunod itong mas madilim na bilin. Kapag nakita niyo siya, patahimikin niyo bago pa siya makapagsalita. Hindi rin nagpapahuli si Tanggol. Tinipon niya ang kanyang grupo. Matatag at punong-puno ng paninindigan, inutusan niya silang hanapin si Fatima. Buhay ko ang kapalit, pero poprotektahan ko siya. Ipinangako ko yon, aniya. Buo ang loob. Sa loob ng mansion, nagkita ang dalawang babae na matagal nang may tensyon sa pagitan, si Olivia at si Marites. Nang mabalitaan ni Olivia na may dugong gerero si Marites, parang sumabog ang lahat ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Isa ka sa dahilan kung bakit patay si Inigo, sigaw niya at walang pag-aalinlangan. Sinampal niya si Marites. Pero ngayong si Marites ay hindi na basta-basta, hindi siya umurong. Kumanti rin siya ng sampal. Nagulat si Olivia, hindi niya inasahang lalaban ito. Ako ang Vice Mayor, isa kang sampid. Sigaw ni Olivia habang sinabunutan si Marites. Pero lumaban si Marites buong tapang, buong galit. Hindi ako uurong. Sa kabilang kwarto, narinig ni Tanggol ang kaguluhan. Kasama si Divina, agad silang lumabas. Bumungad sa kanila ang marahas na sabunutan ng dalawang babae. Pinigilan ni Divina ang pag-aaway, ngunit si Tanggol hindi na nakapagtimpi. Humarap siya kay Olivia, galit na galit. Hinugot niya ang baril at tinutok sa kanya. Huwag mo nang uulitin to. Wala akong pakialam kahit babae ka, hindi kita sasantuhin. Mariin niyang babala. Napatingin si Marites, Ramon at Don Julio. Gulat na gulat sa naging reaksyon ni Tanggol. Hindi na ito ang dating batang madaling patahanin. Isa na siyang mandirigmang, handang ipaglaban ang hustisya kahit sino pa ang tumapat sa kanya. Habang lalong lumalala ang banggaan sa pagitan ng pamilyang Guerrero at Montenegro, mas lalo ring umiigting ang damdamin ng bawat isa. Dugot-ugnayan, minsan ay hindi sapat para supilin ang galit, lalo na kung buhay ang kapalit. Ano ang inyong masasabi? Kaya pa bang pigilan ang nalalapit na digmaan? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.